Magiging nagkaroon ng update dito kasi akala ko mababaliwala. So far, nandirito pa pala, 2 months nang nakakulong and nagkakaroon na ng mental health issue and I hope magtuloy-tuloy yun. Kung maaalala nyo pa, no, itong Russian vlogger, no, na talagang gumawa ng ingay dahil sa mga katarantaduhang ginawa niya sa ating mga kababayang Pilipino. No, nagpunta siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. I think Palawan is one of those, BGC. At yung BGC, yung nakatawag ng pansin sa kanya dahil ang dami niya mga kalokohang ginawa sa BGC. Ginamit niya yung motor ng enforcer, kinuha yung sombrero ng gwardiya sa BGC, kung ano-anong mga gamit ang tinakbo niya, electric fan, no, ng isang restaurant. So, ilan lang po yun sa mga katarantaduhang ginawa niya. At bukod dyan, mayroon pang iba, no, na talagang tumawag ng pansina. Pero yung pinakamatindi is yung sa BGC. Kung bakit ko ito na ikukwento sa inyo ngayon, dahil no, nagkakaroon na raw siya ng mental breakdown. Dahil nakulong to nakakulong, 2 months na siyang nakakulong. At humihingi ng tawad at humihingi ng permiso na i-drop na raw yung kaso against sa kanya. Okay? Nangihingi siya ng sorry kay John Vic Rimulya dahil isa si John Vic sa talagang nagpursige na siya ay kasuhan. Hindi lang basta i-deport, kasuhan makulong dito sa Pilipinas. So yun po yung magiging laman ng content ko na to, yung panawagan ng kupal na yan na siya ay mapawalang sala sa katarantaduhan niya dito sa ating bansa. Samantalang siya ay foreigner lamang, turista, no? Vlogger na walang kwenta. So, kung ano po yun, ito po, pakinggan natin yung balita na yan na galing sa GMA7. Tuloy ng Justice Department ang kaso laban sa Russian vlogger na si Vitaly Zhudoruetsky. Yan po ay sa kabila ng apela niyang ibasura na ang kaso dahil nagkakaroon na raw siya ng mental health issues sa gitna ng pagkakapiit. Nakatutok si June Veneracion. Ginawa niyang katatawanan ang mga CQ sa BGC. So, yun po. Yan po ay ilan lang, no? Yan yung mga nag-viral, lalo na dyan sa matanda na yan na sinabihan niya pa na sana magka-COVID ka na. No? At minura niya pa yan. Yan po ay ilan lamang. Ngayon, may ipi-play po ako na naging content ko rin po ito. At bukod dyan sa BGC na yan, yung ipapakita ko sa inyo is yung sa ibang lugar pa. At yung kikipagsabuatan actually ng videographer niya. Mukhang Pilipino yung videographer niya. No? So, ipapakita ko lang po sa inyo yung ilang portion. No? Ilan lang yon, no? Na kanyang ginawa sa ibang lugar bukod sa BGC. Yan yung nasa tricycle. Tingnan nyo naman, no? Akala mo nakikipagkarirahan. At mukhang yung driver sa likod, yung angkas niya sa likod, yung may-ari ata ng tricycle. I'm not too sure, no? Ang nagbibideo niyan, mukhang, I'm not too sure also kung Pilipina. Okay? Hindi ko alam, no? Mga siguro binayaran niya para mag-video sa kanya. At saka mamaya, tingnan nyo na lang po yung buong video, no? So yan, no, nakikita nyo, para siyang nakikipagkarera, no? Gamit yung tricycle ng isa sa mga pinuntahan nilang lugar. Hindi po ito sa BGC, sa ibang lugar na po ito. Yan, dyan na siya may nasagasaang matanda sa paa. Oh, nabangga niya pa yung jeep. Shit, accident. Ayan, yung matanda, oh. Yan yung matanda na nasagasaan niya sa paa. Tanggal yung sapatos, eh. So, isa lang po yan, oh, sa mga senaryo na ginawa niyang lalaking yan, ni Vitaly na yan, no? Sa ibang lugar po yan. And ito yung isa sa pinakamatindi, no? Umakyat sa taas ng jeep, inagawan ng motor yung bata, para lang for the content. For the content yung purpose niya. So, kung gusto niyo pong mapanood yung other na ginawang kalokohan niya, ipopost ko po yung content ko about this na kung saan, hindi lang sa BGC, may mga ginawang ganitong eksena. No? So, ituloy po natin yung kanyang panawagan
John Vic dahil nagkaroon na nga raw siya ng mental illness. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sumulat sa kanya ang Russian vlogger. Sumulat sa akin na he is suffering from mental health issues daw. Issues. Ano yung pakiusap niya? Na kung pwede i-drop na yung mga kaso na humingi siya ng patawad. No, I have a question for you. Pero ayon kay Rimulya, hindi pwedeng palampasin ang mga ginawa ni Vitali. Sa susunod na linggo, sasampahan na raw siya ng kasong unjust vexation. Kaugnay ng reklamo isinampa ng 3 gwardyang inalay niyang content sa altar ng social media. Nagtangka raw ang mga abogado ni Vitali na regluhin ang mga complainant na gwardya, sabi ni Rimulya. Mabuti na lang yung mga security guard ay matibay ang loob, hindi bumigay, at itutuloy natin yung kaso. So yan, no? Nagkakaroon na raw siya ng mental issue. 2 months pa lang siya nakakulong sa immigrations. And ang matindi nito, no? May kumuha pa talagang abogado para idepensa tong kumag na to. Well, sige, due process, di ba? Regardless kung anong nationality mo, kahit na ininsulto, binastos na yung kapwa mo Pilipino, due process nga, di ba? So, kaya binigyan siguro siya ng abogado. Ang matindi pa, no? Nagawa pang suhulan, no? Kung totoo man yun, ng mga abogado daw, itong mga complainants na to, yung mga security guard sa BGC. Yung sa BGC lang talaga yung naging usap-usapan. Pero marami pa pong lugar yan. Kung babalikan nyo po yung video ko na yan, no? Yung content ko na yan, doon makikita nyo pa po yung iba kong sinasabi na ginawa niya ng kalokohan at pinaglaruan niya. No, yung bata na ginagawa niya ng motor at yung pagsampa niya sa ibabaw ng jeep na nag-alas Spider-Man. No? Pampasaherong jeep yun. Tumigil yun. No? Kinausap ng lalaking kasama niya, no, yung siguro yung maala-alalay sa kanya, yung driver. No? Kinausap niya pa yung driver nung maala-alalay sa kanya na yan. At panoorin niyo po yung video na yan para maintindihan niyo po kung anong ibig yung sabihin. And ngayon, humihingi siya ng patawad, which is non-acceptable para sa akin. Sana nga ituloy talaga ni John Vic Rimulya. Dahil ultimo si John Vic Rimulya, inisian ito. No, may mga interview yan, may mga video na kung saan, nung tiningnan siya ni John Vic Rimulya, tinawanan niya ba si John Vic Rimulya na parang iniinsulto. No? So, kaya dapat makulong talaga to kung ilang months man yung kailangan, no? Para siya ay magdusa sa kulungan, ay gawin sana yon. At huwag palabasin itong kumag na to hanggang hindi niya ma-serve yung sentence niya. Dahil hindi lang dito niya sa Pilipinas ginawa yan. Sa lahat ng bansang kanyang pinasyalan, ginawa niya ng ganitong kalokohang content. No? And pag nahuhuli siya, pinapadeport lang siya. But I hope dito sa Pilipinas, hindi siya mapadeport at talagang siya ay masentensyahan. Maiging nagkaroon ng update dito kasi akala ko mababaliwala. So far, nandirito pa pala, 2 months nang nakakulong and nagkakaroon na ng mental health issue and I hope magtuloy-tuloy yun. Dahil sa katarantaduhan niya. Kung mapapanood nyo po yung video ko na yan, no? Mas lalo kayong mabubwisit sa Russian na vlogger na yan. Ito yung mga walang kwentang content creator na ang alam lang is mang insulto, no? Lalo't hindi nila kalahi. So, I hope magtuloy-tuloy at tingnan natin, no? Maging aware po tayo, subaybayan po natin, no? Kung ano yung kahihinatnan ng kasong ito. And sana nga tuluyan ng makulong itong walang kwentang vlogger na to. Alright, so ano po sa tingin ninyo? Dapat talaga siyang makulong, di ba? Kasi walang kwenta to. Isa siyang trash vlogger, no? Mga hindi dapat pumapasok sa SOCMED dahil wala pong halaga yung mga ginagawa niyang content. Alright, issue lang po tayo at hanggang dito na lamang.